Welcome to K-Catalog. Continuation po tayo ng Level 2 Unit 11. Start po tayo with vocabulary o hui. Sabi dito, 한국의 명절을 알아보세요. Alamin daw natin yung holiday ng Koreans. 명절에 무엇을 해요? Ano daw pong ginagawa sa holiday? Okay, so yung mga words natin ngayon ay may kinalaman sa holiday. Again, sa Korea, merong two major holiday. We have Seollal and Chuseok. So, unahin po natin si Seollal. Sabi, Seollal, sineselebrate every 1월 1일 ng 음력. So, pag sinabi mong 음력, ibig sabihin po niyan lunar calendar. So, sa atin sa Pilipinas and most part of the world, ang gamit po na calendar is Gregorian calendar. Kaya naman, yung ating January 1, every year same. Ginaganap natin yung ating New Year ng every January 1. Pero dito sa Korea, yung Seollal nila is depende kung kailan papatak yung January 1 sa lunar calendar. Kaya if manotice nyo, iba-iba per year yung exact date na ginaganap si Seollal. And ganun din po para kay Chuseok kasi umyok din yung gamit kay Chuseok. So lunar calendar din siya. So manonotice nyo si lunar calendar ay gamit din po ng mga Chinese. Kaya same po yung araw ng celebration ng Seollal at Chinese New Year. Next, Seberul Hada. So, dito, ito po yung ginagawang pag-insa or pag-greet nung mga nakababata sa kanilang elders. So, yung pagbow po nila, ang tawag po dyan ay sebe. So, seberul hada. Tapos, yung mga elders, yung mga nakaka-receive ng sebe. So, seberul bata. Then, may tinatawag din po tayong sebetton. So, yung sebetton naman po ay nare-receive ng mga bata. Okay? So, pagka gawa nila ng sebe, pagbow nila, makaka-receive sila from the elders ng sobre na may nakalagay na cash. Yan. So, parang sa atin sa Pilipinas, pag Pasko, nakakatanggap tayo ng aguinaldo pagkatapos nating magmano sa mga nakakatanda or sa ninong at ninang, di ba? So, yan po, yon sebetton. Next, tteokguk. So, tteokguk yung kanilang kinakain every Seollal. And isang part ng kanilang culture is pag kumain ka ng tteokguk sa Seollal, madadagdagan ng isang taon ang iyong edad. So, plus 1 ka. Kaya if manotice nyo, Korean age palaging plus 1. So, kung 18 ka sa Pilipinas, sa Korea, 19 ka na. Yan. So, dito, yun nori. Ito yung traditional na laro kapag holiday. And then, ito, nabanggit din to sa previous lesson. So, ito yung 차례를 지내다. 차례를 지내다 or yung ancestral memorial rites, yung pagbibigay respeto nila sa kanilang mga lumisan na ancestors, no? Yan. Tapos ang tawag po dyan sa table na hinahanda nila na puno ng prutas at kung ano na pang pagkain is jesa. Yan. So ito po yan, yung table na maraming pagkain at prutas na nakahanda. And then dito naman, 성묘를 하다. Again, yung songmyo po is yung grave or yung libingan. Pinupuntahan nila yan and same din po. Nagbibigay sila ng respect sa kanilang mga ancestors. Songmyo를 하다. Next, Chuseok. Again, same lunar calendar, August 15. Tapos, ang kinakain naman kapag Chuseok is yung songpyeon. Songpyeon is isang kind po yan ng tok or rice cake. So, sabi dito, songpyeon을 빚다. Yung 빚다 po is yung paggawa mo, no? So, pag ikaw ay gumagawa ng songpyeon, ang sasabihin mo is songpyeon을 빚어요. Ayan. Next, 소원을 빌다. So, ito muna pala, 보름달. So, yung 보름달 po is yung full moon. Ayan. Tapos, 소원을 빌다 is to make a wish. Okay? So, kapag 보름달 daw, yan. Nagsasabi sila ng kanilang mga wish sa tapat ng kabilugan ng buwan. So, yan po yung ating mga words na may kinalaman sa Korean holiday. Sabi dito, 한국에서는 설날과 추석에 무엇을 해요? So, sa Korea daw, ano ang ginagawa kapag 설날 at 추석? So, dito, sabi niya, 설날에는 어른들께 세배를 하고 떡국을 먹어요. 추석에는 ... So tayo, dudugtungan natin yan.
Yan ang gagawin natin, no? Sabi niya, kapag sollal daw, yan, kapag sollal ay nagsesebe sa mga nakakatanda at kumakain ng tteokguk. So, pag chusok naman, so ano ba yung ginagawa pag chusok? Based dun sa nakita nating mga words and pictures kanina, ginagawa nila is, ano yung kinakain nila? Songpyeon. So, pwede nating ilagay yon. And another one na ginagawa nila is, chare를 지내요. Yung pagbibigay nila ng respeto sa mga ancestors. So, pwede natin sabihin, chare를. So, kadugtong ito so, alisin na natin yung dot. Ito na yung kadugtong niya. 차례를 지내고 송편을 먹어요. Or, pwede din yung 빚어요. Yung paggawa nung songpyeon. Yan. So, ano pang pwede mong idagdag dyan? Yung kanina, yung paghiling sa tapat ng bilog na buwan, no? So, 소원을 빌어요. Pwede mo ding idagdag yan. Okay? So, yan po yung ating mga pwedeng idagdag dito para mabuo yung sentence. For grammar number 2, we have 동사 plus 음연서 grammar. So, verb plus 음연서 and then another one is 면서. 음연서 or 면서. 사비 po dito, 두 가지 이상의 행동이 동시에 일어남을 나타내요. So, sabi niya, kapag meron daw dalawang klase ng action na nangyayari at the same time. So, 동시, ibig sabihin po niyan is same time. So, sa madaling sabi, pwede nating isipin yung salitang while sa English. You're doing this while you're doing that. Sa Tagalog naman, habang. Ginagawa mo yon habang ginagawa mo din yon. Yan. So, example tayo. 어젯밤 보름달이 떴는데 봤어요? 사bi niya, kagabi, bilog yung buwan. 보름달이 떴는데. So, ibig sabihin, umakyat sa langit yung bilog na buwan, no? Or, nag-appear sa langit yung bilog na buwan. 봤어요? Nakita mo ba? Ang sagot niya, 네, 한국 친구하고 같이 보름달을 보면서 소원을 빌었어요. Sabi niya, yes. Kasama ng mga Korean friends ko, kami ay habang nakatingin sa bilog na buwan, humiling kami. Yan. Habang nakatingin sa bilog na buwan, kami ay humiling or nag-wish. Next. 어제 친구를 초대해서 뭐 했어요? Sabi niya, kahapon, in-invite mo yung iyong mga kaibigan, anong ginawa niyo? Sabi nina, 고향 음식을 먹으면서 이야기를 했어요. Sabi niya, kumain kami ng mga pagkain sa aming lugar, yung comfort food nila, habang nag-uusap kami. Okay? So, kumain daw sila habang nag-uusap. 저는 음악을 들으면서 공부하는 것을 좋아해요. Ako, ang pakikinig ng music habang nag-aaral ay gusto ko, 좋아해요. Ayan. So, again, no, habang. So, 음악을 들으면서 while listening to music, studying. Dito naman sa nauna, while eating, they're talking, no? Tapos ito, yung 보름달 보면서 while looking at the full moon, they're making a wish. And then dito, 저는 한국 회사에서 일하면서 한국어도 배우고 있어요. Sabi niya, ako, habang nagtatrabaho ako sa Korean company ay nag-aaral din ako ng Korean language. So, habang nagtatrabaho, nag-aaral din at the same time. Again, no? At the same time, nagaganap yung dalawang action. So, yung rule po natin, kapag may 받침, nag-end yan sa consonant, you add 음연서. So, again, verb po ang dudugtungan, no? So, kapag ang verb nag-end sa consonant, you add 음연서. Pag wala siyang 받침 or nag-end siya sa vowel, you add 면서. So, 먹다, 읽다, may 받침. So, 먹으면서, 읽으면서. Tapos, mamaya na yung ating irregular na 듣다. Dito muna tayo, 오다, 만나다. So, wala pong 받침. Nag-end po yan sa vowel. Kaya, 오면서, 만나면서. Dito na tayo kay irregular 듣다. So, ginawa siyang 들.
And saka siya dinagdagan ng 으면서. So, 들으면서. Okay, so yan po si 으면서, 면서 na grammar. Again, while. Or sa Tagalog, habang. Now, apply po natin yung grammar na 동사 plus 으면서 or 면서. Sabi sa instruction, 명절에 모sob이에요. So, ito daw yung usually na makikita mong eksena kapag holiday. So, mosob, ano yung itsura kapag ganitong holiday. 사람들이 무엇을 해요? Ano daw ang ginagawa ng mga tao? So, check natin, no? Example, 새해 복 많이 받으세요. Yun yung sabi niya. So, habang nag-greet siya or ginagawa niya yung pagbow, nagsasalita siya or sinasabi niya yung kanyang pagbati. Sabi, 새해 인사를 하다. Ito yung action number 1 or verb number 1 natin. And then, 세배를 하다, action number 2. So, again, no, si 으면서, two actions happening at the same time. So, ginawa, 새해 인사를 하면서 세배를 해요. So, si verb number 1, dito nilagyan ng grammar na 으면서. So, si hada, dahil wala siyang 받침, 면서 yung dinagdag sa kanya. So, 새해 인사를 하면서. And then, 세배를 하다, ginawa lang present form, kaya naging 세배를 해요. So, ito po siya, pinagdugtong yung dalawa. Ito na yung kinalabasan. 새해 인사를 하면서 세배를 해요. So, nag-greet habang nagbabaw. Next, number 1. 떡국을 먹다. 이야기하다. Gawin natin isang sentence. So, 떡국을 먹으면서, dahil may 받침 po, so, 으면서. And then, 이야기해요. Okay, so habang kumakain ng 떡국 ay nag-uusap-usap. Next, number 2. TV를 보다, 송편을 빚다. So, si 보다 magiging 보면서. And then, yung 빚다 magiging 빚어요. TV를 보면서 송편을 빚어요. Ibig sabihin, habang nanonood ng TV ay gumagawa ng 송편. Number 3. 부모님 생각을 하다, 차례를 지내다. So, si 하다 magiging 하면서. 지내다 magiging 지내요. 부모님 생각을 하면서 차례를 지내요. So, ibig sabihin, habang iniisip, 생각하다, habang iniisip yung aking mga magulang ay nagbibigay ako ng respeto. Again, yung pagbabaw niya, no? 차례를 지내다. And yung mga magulang niya is, wala na, hindi niya nakasama. Kasi nga, yung 차례를 지내는 거, yung pagbabaw is pagbibigay respect dun sa mga lumisan na mahal sa buhay. Okay? So, dito naman sa number 2, 여러분은 두 가지 일을 같이 할 때가 있어요. So, meron daw bang time na kung saan dalawang bagay yung ginagawa mo at the same time. So, try mo daw discuss or sabihin dito. Example, 저는 TV를 보면서 밥을 먹어요. Ako, habang nanonood ako ng TV ay kumakain ako. So, ganun din naman yung madalas na ginagawa ng karamihan sa atin. Another one. 저는 음악을 들으면서 운동해요. Ako ay habang nakikinig ng music, nag-workout or nag-exercise. So, isa din to sa madalas gawin ng karamihan. And another one, madalas gawin ng mga Pinoy. Ayan, example. 저는 샤워하면서, alam nyo na yan, 샤워하면서 노래를 불러요. Hindi po ba? Tama naman po, di ba? Yan, napatanong tuloy. Okay, 저는 샤워하면서 노래를 불러요. Habang ako ay naliligo or nag-shower, ako ay kumakanta. Yan. So that's for 으면서 grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.